A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome to my day 7, our first week in this 365 daily devotion. And today is December 7, 2025. At ang ating pag-uusapan naman ngayon ay komportable ka ba sa buhay? This devotion ay pinamagatang Jesus, Son of Man. Si Jesus, ito yung madalas sa kapag nag-preach siya or tinatanong siya, nagde-disciple siya, madalas ang tawag niya sa sarili niya ay the Son of Man. Though si Jesus, maraming tawag sa kanya, siya ang Messiah, siya ang anak ng Diyos, at marami pa sa New Testament. So for our concept by Pastor Russell, Jesus as the Son of Man refers to the heavenly figures in Daniel's vision who receive authority, glory, and an everlasting kingdom. By using this title, Jesus revealed his true identity as both fully human and fully God, God's chosen ruler who brings salvation and judgment. This title highlights God's sovereign plan fulfilled perfectly in Christ's eternal reign. And for our scripture reading, makikita po natin ito sa Daniel 7 verse 13 to 14. Ito yung sa book na to, Prophet Daniel, ito yung patungkol sa ascension of Jesus Christ in heaven. Ito yung pag-akyat ni Jesus Christ in heaven after niyang ipako doon sa krus, mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung tungkol sa vision ni Prophet Daniel. Nung sinulat to ni Prophet Daniel, hindi pa napapanganak si Jesus nito. Ito yung mga 1,000 years pa bago maipanganak si Jesus Christ. And ito rin yung tungkol sa pinahayag niya dito yung tungkol sa anak ng tao na umakyat sa langit at binigyan ng authority to rule at magkaroon ng power and kingdom. So ito yung vision niya about Jesus Christ, the coming Messiah. So sabi dito sa verse 13, sabi ni Prophet Daniel, "In my vision, at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the ancient of days." Ancient of days, ito yung si Father God, yung Ama, and was led into his presence sa Tagalog. Pagkatapos nakita ko ang parang tao na pinaliligiran ng ulap. Ito na yung pag-akyat ni Jesus Christ. Sinabi niya parang tao kasi si Jesus Christ, hindi siya yung ordinaryong tao lang. Hindi siya tao lang. Siya ay buong tao at buong Diyos. Fully God, fully human, and fully God. Lumapit siya sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Verse 14, sabi dito, "He was given authority, glory, and sovereign power." Ito yung pag-akit niya. "All nation and people of every language worship Him." Magkaiba-iba man ng lahi, lingwahe, lahat ng yun ay nagpupuri sa Kanya. Ayun yung sa Kanyang vision. Vision ni Prophet Daniel. "His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never destroy." Sa Tagalog po nun. Lahat ng Tagalog nun, "At naglilingkod sa Kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ang paghahari niya ay walang hanggan, eternal, at walang makakapagbagsak ng kaharian niya. No one can be destroyed his kingdom." So marami pong book, chapters, ang patungkol dito sa pag-akyat ni Kristo, ang paghahari ni Kristo sa langit at gayon din sa earth. And for our teaching, there always a 3 teaching by Pastor Russell. So, point number 1, the Son of Man is divine Messiah. Again, Son of Man, ito yung tawag ni Kristo sa kanya, ni Jesus sa kanyang sarili. Kung babasahin nga natin yung Bible, si Jesus lagi niya yung, pag nagpapangaral siya, lagi niya sinasabi, anak ng tao.
Lalo na kapag yung tatanungin siya ng mga Pariseo or magbibigay siya ng teaching doon sa kanyang disipulo. Divine Messiah, ibig sabihin nito, siya ay Diyos. Diyos ito, hindi lang siya tao, bagkus siya rin ay isang Diyos, buong Diyos. Sa book ng Mark 14:16 to 64, ito yung moment na nililitis si Jesus Christ ng high priest dahil nga maraming balita ang patungkol sa kanya, yung mga pagpapagaling niya, yung mga miracle na ginawa niya. Ito yung tinanong siya. After nito ay, ito na yung moment na gusto siyang papatayin, ipako sa cross. Sabi nung, sabi nung high priest sa kanya, ikaw ba ang Kristo? Ang anak ng pinagpala? O ito yung anak ng Diyos? Sumagot si Jesus. Sabi niya, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga alapaap ng langit. Hindi niya direct sinabi na at makikita niyo ako. Sinasabi niya palagi, makikita niyo ang anak ng tao. Di ba? So, dahil dun sa sinagot ni Jesus, nagalit yung high priest. Nagalit siya, pinunit niya yung kanyang damit at pinagbintangan siyang sinungaling, napastangan, nagbablasphemy raw siya. Kaya nung after nun, ay sinabi niya kailangan, dahil sa ginawa niya, kailangan niyang ipako sa krus, kailangan niyang mamatay. Point number 2 naman tayo. The Son of Man is the eternal King. Ito yung mababasa natin ito sa Daniel verse 14, sabi niya, at nung nakaupo na si Kristo, si Kristo kasi siya yung magiging hari eh. Bago pa siya ipanganak, he was anointed. Katulad yan sinabi natin for the last devotion. Ang paghahari niya ay pangwalang hanggan. Walang termino. For these 1,000 years lang, tapos na siya. Pag umupo na si Kristo, nung umupo na si Kristo, habang buhay na yon, eternal yon. And he will not be seated anywhere on this earth, but in the right throne of Father God. Hindi siya uupo ng kahit saan lang ditong lugar. Uupo siya sa kanan ng Diyos Ama at doon siya'y maghahari. Sabi nga sa Daniel 14, nung umupo siya ay, nung umakyat siya sa langit at umupo ay pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari at naglingkod sa kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa. Then, point number 3, the Son of Man rules on earth from heaven. Again, si Jesus, hindi siya umupo sa trono, kahit sa anong trono dito sa mundo, sa earth, but he is seated beside on the right side on Father God, of Father God. At pag upo niya doon siya uupo at magro-rule over siya sa langit, gayon din sa lupa. And for our application, number 1, swear allegiance to our King in heaven. Hindi dapat tayo nangangako lang sa mga tao. Kasi mga tao syempre maraming different perspective yan, merong mga different stand. Yung tao, magkakasiraan pa. Kasi dun nga, dahil nga iba-iba tayo ng gustong paniwalaan. But when we choose godliness, marahil walang gulo doon. Dahil iisa lang si God eh. Walang kalaban ng Diyos unless iba yung pinaniniwalaan mo. Application number 2, subdue earthly things for Jesus. Ibig sabihin ng subdue is tapusin or apakan. Apakan mo na or talikuran mo na yung earthly things, yung mga makamundong gawain natin para kay Kristo.
halimbawa ng mga earthly things, yung mga bad habits natin na hindi nakakalugod para sa Diyos. Sunod naman yung mga mindset natin, yung paghuhusga, halimbawa na yan ang paghuhusga. Kita mo lang yung taong di mo gusto, hinuhusgahan mo na, or di kaya sa sarili mo mismo, makakita ka lang ng konting mali, is parang down ka na at parang ayaw mo na sa mundo. That's a very very bad mindset. Yung mga gawain din natin, mga bad ways natin, dapat isurrender na natin yan, talikuran na natin yan para kay Jesus. And for the last application is sacrifice, comfort for greater glory. Always check yourself. Ito bang comfort na nararanasan ko ay nakakapag-glorify pa rin ako kay Jesus, kay Father God? Always check yourself kasi minsan yung mga comfort, lalo na kung earthly comfort, temporary lang yan. Madalas pa nga ay may kapalit. Pero kung kay Jesus, kung heavenly comfort is ito yung magaan. Kaya dapat yung ah, mga comfort na nararanasan natin ngayon, dapat mag-reflect tayo kung it pleases God pa ba or it pleases only us. It's okay to sacrifice now kasi lahat ng sakripisyo natin ay papalitan yan ng Panginoon pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon in the right time. So, ayun lamang po for our today's devotion and sana marami kayong naunawaan at bago natin tapusin ito ay magkaroon muna tayo ng closing prayer. Father God, thank you po sa araw na ito at marami ulit kaming narinig patungkol sa inyong mga salita. Salamat sa buhay ni Pastor Russell na ginamit niyo upang matuto kami, Panginoon, at magkaroon kami ng kaalaman patungkol sa inyo. Panginoon, tulungan niyo kaming isurrender sa inyo yung mga comfort na hindi nakakapagpasaya sa inyo. Gayun din yung mga bagay na akala namin ay nanggaling sa inyo, Panginoon. Please, tulungan niyo kaming mapalayo sa mga bagay na sa amin ay makakasama, Panginoon. At kayo na po nawa ang manguna sa amin ngayong araw at lahat ng gagawin namin, Panginoon, ay inyong gabayan. Ayun lamang po, Panginoong Jesus, Father God, we pray all of this in Jesus' name. Amen and amen and amen. At ayun lang po for our today's devotion. See you tomorrow, our day 8 of daily devotion. Bye!